ba ang isang pagkakasala sa loob ng maraming taon, na para bang ito ay isang marka na hindi na maaalis sa iyong kaluluwa? Ilang beses mo nang pinaniwalaan na magpakailanman itong magiging isang bigat na imposibleng alisin. Ngayon isipin kung paano mamuhay mula ngayon na may katiyakan na, sa paningin ng Diyos, ikaw ay malinis, walang dungis, walang mansa. Naniniwala ka ba na mababago nito ang iyong paraan ng pamumuhay? Mababago ba nito ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba, ang iyong pagharap sa iyong mga kabiguan? Hinihikayat kita, sa loob ng linggong ito, sa tuwing maaalala mo ang isang bagay mula sa iyong nakaraan na nagpapahiya pa rin sa iyo, pumunta ka sa salamin, tumingin ka sa sarili mong mga mata at sabihin, ako ay nahugasan. Inihaharap ako ni Kristo na walang dungis sa harap ng Ama. Ulitin yan hanggang sa ang katotohanan iyan ay hindi na lang isang parirala at maging paninindigan sa iyong kaluluwa. At nais kong bigyan ka ng isang makasaysayang halimbawa na naglalarawan ng kapangyarihang ito na nagpapabago, si Agustin ng Hipona. Noong kabataan niya, kilala siya sa isang buhay ng labis-labis, imoralidad at kahambugan. Marami ang magsasabing hindi siya kailanman maituturing na banal. Ngunit nang abutin siya ni Kristo, nagbago ang kanyang buhay. Ngayon, hindi natin naaalala si Agustin bilang ang lumalabag na kabataang lalaki, kundi bilang isa sa pinakadakilang mga tagapag-isip ng pananampalatayang Kristiyano. Iyan ang ginagawa ni Kristo, hindi lang siya nagpapatawad, binabago niya ang pagkakakilanlan, at inihaharap niya ang makasalanan bilang banal sa harap ng Ama. Ngayon, isipin mo ang iyong sarili sa hinaharap, sa araw na ikaw ay tatayo sa harap ng trono ng Diyos. Lilingon ka at makikita mo ang iyong buhay na puno ng mga pagkakamali, pagbagsak, mga pagkakamaling mas gugustuhin mong kalimutan. Ngunit, sa sandaling iyon, wala nang luha ng pagkakasala, kundi luha lamang ng pasasalamat. Sapagkat hindi ikaw ang magtatangkang magbigay katuwiran sa sarili mo. Si Kristo ang magsasabi sa Ama, akin ito, malinis ito, perpekto ito sa akin. At kapag dumating ang araw na iyon, mapagtatanto mo na ang lahat ng kinatatakutan mo ay anino lamang. Sapagkat ang liwanag ng kaluwalhatian ni Kristo ang magwawaksi sa lahat ng akusasyon, lahat ng pagkakasala, lahat ng kahihiyan. Ihaharap kang walang dungis. Hindi dahil naging perpekto ka, kundi dahil nagtiwala ka sa isa na perpekto. At pagkatapos, sa harap ng walang hanggan,